Salamat sa invitation na binigay ng inyong congregation. Salamat din kay Pastor Timothy, sa kanyang may bahay, Sister Rulin. At matagal na ho kaming mga magkakaibigan. Sila yung mga hawak kong youth nung ako po ay nasa Mandaluyong. At ako ang kanilang youth leader, then outreach director. Actually, nung nasa pa kami, wala pa sa Mayon Street, nandun pa sa may Barangka Drive. Mga maliliit pa yan, mga yan sila lahat. Katulad ng mga bata dyan na nasa taas. Kailan sila kaniliit. Ako naman noon, nung time na yun ay nasa early 20s. Nung time na yun, kababalik ko lang. 3.5 years ako nawala sa church, mga kapatid. Nag-backslide ako nung teenager. Dito ako lumaki sa church, sa Mandaluyong, sa Lions Road, 9 years old. Sa Father's House na ako, Victory pa ang pangalan nun. Yun ay 9 years old ako, nung nag-teenager ako, 16, nawala ako sa Panginoon. For 3.5 years, bumalik ako at the age of 20, graduating sa college. Mula nung bumalik ako sa Panginoon, hanggang ngayon narito ako sa biyaya ng Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil laki ako sa Squatters area, napakagulo. Para bang ordinaryo lang yung naghahabulan ng taga. Maliliit pa kami, yun ang kinalakihan na namin. Daming drug pusher, drug addict, magnanakaw. Yun ang aming lugar. Kaya salamat sa Panginoon na inilis ako doon ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Ay nakilala ko siya. Kaya ang biyaya ng Diyos sa aking buhay, number 1 ay ang church. Kapag wala ka sa church, wala ka rin sa biyaya ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Pag wala ka sa church, wala ka sa biyaya ng Panginoon. Ito lang ang nag-iisang iniwan ng Panginoon, ang church, to bless people. Kaya salamat sa Panginoon, pinalaki niya ako sa iglesia ito, sa ating pong fellowship. Yung dating leader noon, naalala ko pa sumigaw, kung kanino mang anak yang palabi-labi dyan sa gitna, sa likod, paupuin niya. Pagkatapos pinipit nila ako papunta sa nanay ko. That is me. Isa sa malilikot na bata noon. Pinipit ako ng mga alagad. Tabi sa nanay ko. I was 9 or 10 years old that time. At salamat sa Panginoon, si Tom Sawyer nga pa pwede mag-pastor. Kaya na bahala mag-isip. Pero wala doon yung aking pangangaral. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya sa akin. Kung babalik ako nakaraan, mas gusto ko yung biyaya ngayon ng Diyos sa akin. Hindi yung nakaraan. Romans chapter 8 sa mga may dalang Bible. Merong lugar sa ating mga buhay na dapat naglalagay tayo, nagsiset ng strong boundaries and barriers. Merong lugar sa buhay mo. Dapat nagsiset ka rin ng bagong boundary, strong barriers. At kailangan alisin mo yung lumang barriers dyan, lumang harang, dapat mong alisin. Or else, mahuhulog ka sa kahit anong uri ng kasalanan, failures in life, and you will lose your purpose in life. Sa Guardian, isang British daily newspaper sa Britain, noong February 9, 2007, isang grupo ng mga scientists ang nag-aral patungkol sa brainwave. Kaya sa pamamagitan ng brainwave, sabi nila, malalaman mo na kung ano ang intention ng isang tao. In just a brainwave lang. At literally, ang report na ito ay totoo. Sa science, nalaman nila na to read the mind and determine what you intend, o yung gusto mong gawin, o bago mo po gawin, through brainwave. Sa kanilang pag-aaral. Dahil mga kapatid, sa pamamagitan ng ating mga isipan, tayo ay kumikilos at gumagawa. Amen? We talk, we act, we argue, we reason. Dahil sa ating isipan. Pwedeng nandiyan ka ngayon, nakaupo, pero utak mo nasa labas. Amen. Kaya paki-off muna ng cellphone. Naalala ko conference, nasa church ako, nasa conference ako mga kapatid. Naka-off ang cellphone ko, may sunog pala sa amin. Nandun ako sa church, sa conference. Pag-uwi ko, praise God, hindi nasunog yung bahay namin. Amen. Amen?
Kami yun nila Pastor Marlon Mosong. Si Pastor Marlon Mosong kagabi. Hallelujah. Kaya makinig lang mga kapatid, there's a boundary para sa ating mga passions and desires, sa ating mga damdamin. Di ba, naglalagay ka pa minsan dyan ng boundary. Hanggang dun lang. Pero, walang boundary under the influence of imagination. Ini-imagine mo lahat, wala kang boundaries, kahit nasa sulok ka ng bahay nyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, the place in our mind ay unlimited. Isa sinabi ko yung Pastor Boy, Pastor, ang utak ng tao parang walang hanggan. Kasi, we think wherever we are, pwede ka mag-isip kahit saan ka, kahit iharap mo mukha mo dito sa pader na to, pwede ka mag-isip kahit sa anuman ng isipin mo pwede, pero nakaharap ka sa pader. And there is no boundaries. Yun ang naging isang problema ng mga tao. Mga kapatid, but setting of boundaries is important. Napakahalaga. At kailangan mag-set ka ng boundaries sa iyong isipan with wisdom of God o through wisdom of God mula sa kanyang salita. Nais ko mangaral, mind barriers. Kasi dito nagsisimula maraming problema sa isipan. Romans chapter 8 verse 5 to 8, ganito sinasabi, sapagkat ang mga ayos sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat sa mga bagay ng Espiritu, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Yun ang isip mo, laging laban sa Diyos. Yun ang ating isip, kaya kailangan mag-set ka dyan ng boundaries. Tuloy natin verse 7, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi masakop ng kautusan ng salita ng Diyos yung ating isipan. Why? Dahil nag-set ka ng boundaries dyan. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa biyaya mo sa amin ngayong umaga. Salamat sa pribileyo, Diyos, na makapangaral sa inyong congregation dito sa Pateros. Aking dalangin, Panginoon, na samahan niyo po lingkod na ito, na ako'y makapangaral na may buong karunungan at kapangyarihan. Magpalaya ka ngayong umaga, Panginoong Diyos, ng mga dinadaya ng masamang espiritu, ng depression and anxiety, na hindi naman marapat sa bawat isa bilang mananampalataya. Dinigin ko, Diyos, ang kapangyarihan mula sa pagpahid ng banal mong espiritu. At baguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita sa umagang ito. Nauwi kami, Panginoon, na tunay mo ang binago. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Kapag binasa ng Diyos ang isip mo ngayong umaga, ngayon, ano kayang makikita dyan ng Panginoon? Makakakita ba dyan ng Diyos ng mga wholesome thoughts, yung mga magagandang kaisipan na masasaya? O ang makikita ng Diyos sa isipan mo ay mga kaisipang hinubog na sanlibutan? Amen? If you open your mind to the wrong things, listen, you will become what you allow inside. Kapag binuksan mong isipan mo sa mga maling kaisipan, sa mga maling bagay, magiging ganun ka sa loob mo. Hindi na kailangan pa ng mga brainwave para basahin ang iyong isip. Bakit? Mag-manifest sa iyong salita, mag-manifest sa iyong pagkilos. Unang-una sa aking pangaral, filter of the soul. Yun ang isip, yan ay filter. Filter yan ng buhay. Amen? When you think, you will build thoughts. Kapag nag-isip ka, magbibuild ka ng kaisipan, magtatayo ka ng isang kaisipan sa iyong sarili na ikaw na nakakaalam. And this become physical substance o magiging sangkap mula sa iyong puso, sa iyong isipan. And one of our real battle, ang unang labanan sa buhay, ay nasa isip. Amen? Kaya dito pa lang sa ating mga isipan ay meron na dapat tayong sinisira mga harang. At naglalagay tayo ng mga bagong barriers. Dapat nating sirain ang mga barriers na inilagay ng kaaway nating Diablo through the system of the world. At mga barriers na ikaw ang naglagay. Hallelujah! Ikaw ang naglagay niyan. Tayo ang naglagay noon. At sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, maglagay tayo ng mga bagong barriers laban sa Diablo upang hindi makapasok ang kanyang mga kasinungalingan sa ating isipan sapagkat yan ang unang aatakin sa ng kaaway. Amen. Anong huli mong pinanood na nakaraang araw? Nung nag-iisa ka. Amen?
If your eyes is the window of your soul, dahil ang mata raw ay bintana ng ating katawan, ng ating kaluluwa, the mind is our soul's filter. Nakita ka na yung filter? Lahat ng dumi may ipon doon. Dito sa isip, nag-iipon tayo ng dumi. Amen? Lahat ay dapat sinasala muna natin sa ating isipan. The mind is like a garden, parang hardin ng isipan. At sinong gardener? Ikaw. Ikaw ang gardener. Kaya huwag mong pupunuin ng mga basura ang iyong isipan at tiyakin mong hindi ligaw na damo ang itinatanim mo sa iyong isip. Hallelujah. Dahil habang ang Diyos, katulad ngayong umaga, nagtatanim ng mga mabubuting binhi sa iyong isipan through the Word of God, amen, ang kaaway naman nating Diablo ay naghahasik ng binhi na mapanirang damo. Saan yung mababasa? Matthew 13:24 and 25. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Hallelujah! Kaya habang ang Diyos naghahasik ngayong umaga ng mabuting binhi sa inyo, pag tutulog-tulog tayo, hindi mo alam. Ang layo ng isipan mo nasa labas, hahasikan ka ng kaaway na masamang binhi. Amen. Mga kapatid, we must keep guarding our mind. Yan ang una mong binabantayan dapat, ang iyong isip. Na ating suriing mabuti ang mga dumadaan at pumapasok sa ating mga kaisipan mula sa ating mga nakikita, listen, mga binabasa, naririnig at pinakikinggan. Kaya puno kayo ng, madalas puno ka ng inggit. Kasi mas binabasa mo yung mga nasa Facebook. At gusto mong yung nakita mo ron magkaroon ka rin. Tapos sasabihin mo, depressed ako. Hindi ka depressed, naiingit ka. Magkaroon ka ng filter sa isip. Amen? Dahil hindi natin alam na mayroong nakakapasok sa ating mga isipan na akala natin ay mabuti, ngunit mayroong dalang mga basura at lason. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay mabuti at matuwid. Hallelujah! Kaya wala akong Facebook. Mula pa noon hanggang ngayon wala. Amen? Dahil hindi lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito ay malinis. Mas maraming maduduming bagay dito sa sanlibutan. Lalong-lalo na ang mga itinuturong sistema ng lipunan, kahit ang influence din ng social media, advertisement, entertainment, kaya ang daming depressed na mga kabataan ay nang dahil sa computer gaming and Facebook. Ang daming depressed. Wala namang katuturan kung bakit na-depressed. Amen? Yung mga youth ko, yung mga disciple ko sa San Fernando, Pampanga, pagdating ko ron, ang papayat. Ang papayat. Talagang ang papayat. Mga dugyot pa. 10 hours sa computer shop. Walang kain-kain. Walang inuman ng tubig. Dire-diretso 10 hours. Ubos ang baon. Walang kainan. 10 hours. Lahat titingnan doon sa internet. Laro, pornographic view, ano pa? Mga video na hindi dapat panoorin, 10 hours to 12 hours, pinakamababa ng 8 oras, walang kainan, walang inuman ng tubig. Ang papayat, gaya ng lalaki ng katawan. Nagtetestimony sa kalsada na kalaya sila sa computer gaming addiction. Yung dalawa, nangangaral na ngayon habang nangangaral din ako ngayon sa San Fernando. Hallelujah. Mga kapatid, kaya pipiliin natin dapat ang mga tao, hinihingan din natin ng mga payo. Pag kailangan mo ng payo, humingi ka ng payo sa pastor mo. Huwag kang humingi ng payo sa lasenggo. Amen. Amen? Thank you, Kaya sabi ko sa misis ko, ma, pag may humingi sa'yo payo, sabihin mo, kumuha ng shotgun. Ibig ko sabihin sa akin magtanong, hindi sa'yo. Amen? Kaya ako, pag humingi akong payo, diretso sa pastor ko, hindi kay Sister Susan, nasawa niya. Kaya pipiliin mo kung kanino ka hihingi ng payo. Hihingi kang payo sa drug addict.
Hihingi ka ng payo sa babaero. Ano yung papayo sa'yo? Diba? Hihingi ka ng payo sa isang taong madumi ang isipan? Amen? Magiging ganun ka rin. Sapagkat hindi lang tayo gardener ng ating mga isipan, ikaw ang manager ng iyong isip, ikaw ang supervisor dyan, ikaw din ang quality control. Yung mga walang kalidad, walang quality, wag mong ilagay sa isip mo. Kailangan ma-manage natin na maayos ang ating mga isipan, mga kapatid. Dahil dyan nagsisimula ang iyong tagumpay, dyan din magsisimula ang iyong kabaksakan. Kapag hindi mo ito nabantayan, mag-iipon ka sa puso mo ng kung ano-anong basura. Mga kapatid ko, guarding our boundaries in life needs wisdom. Kaya kailangan ng karunungan sa pagbabantay ng isip. Checking all the area of our life. Check mo lahat. Amen? Makaka-apekto yan sa tahanan mo at sa iyong ministry at sa sarili mong buhay. Isang young custom official, napansin niya yung babae, may isang babae, laging tawid ng tawid sa border, nakasakay sa motor at mayroong box sa likod. Pinapatigil nila, sabi nila, daan ka na lang dito sa border. Tapos check niya yung box. Ang laman ng box ay buhangin lang naman. Tapos tinakal ka niya, wala naman kung ano. Kaya pinapadiretso niya. Laging gano'n yung babae. Isang araw napalitan yung custom officer sa isang border ng dalawang bansa. At yung officer na yon ay mas may experience kaysa ron sa nauna. Napansin niya rin daan yung ali. Pinigil niya. Teka lang, ba't ka ba daan dito? Hanggang sa maya-maya, hinuli niya na yung babae dahil nagpupuslit pala ng mga motor. Nag-i-smuggle ng motor. Hindi buhangin. Yung motor na sinasakyan niya, ini-smuggle niya. Amen? Kaya kailangan maging marunong sa isipan pa lang. Hindi natin nalalaman na mismong ang mga bagay na pumapasok sa ating mga isipan ang siyang baluktot. Merong mga dumadaan sa ating mga isipan na hindi dapat naririyan. Amen? Kayo labahan mo na iniisip mo ngayon, mamaya na yan. Makakapaghintay labahin. Kasi katwiran niya na maraming nanay. Ganito mo ka church eh. Magdarang maraming lalabhan. Amen? Kaya mamaya nilabahin. Dito muna kayo makinig. Amen? Hallelujah. Pwedeng dumaan, alam mo mga kapatid, pwedeng dumapo ang ibon sa ulo mo. Pero huwag kang matuwa, baka pugaran niya at itlugan. Kaya pwedeng may dumaan sa isipan mo na kung anong masamang isipan, bugawin mo naman. Amen? Kaya nga ang isip ay filter. Huwag mong hayaan mangitlog dyan at magpugad yung ibon. Pag nagkaina ka yan dyan, dadami yan dyan. At hindi mo na mapipigilan. Hallelujah. Mga bagay na tila matuwid sa ating paningin. Maraming ganyan ngayon sa ating panahon, pero mag-iingat ka dahil ang dulo niyan ay kamatayan. Sabi nga ng Proverbs 16:25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Parang tama. Di pastor, tama. Tama naman yun eh. Diba? May mga kaisipan na parang tama. Pero nasa ilalim ka ng kompromiso. Amen? Hindi lahat ng mga ating iniisip, dapat natin gawin at sundin. Lahat ng iniisip mo, hindi lahat yan dapat gawin mo. Magkaroon ka ng boundary at filter. Hindi lahat ng mga bagay ay dapat papapasukin mo sa iyong isipan. Kagaya ng hindi lahat ng tumutubo sa lupa ay itatanim mo sa iyong hardin. Ay, ang gandang malaman. Maitanim nga ito sa aming hardin. Si Pastor Richard Ruby, nung lumipat siya ng bahay, may medyo malita puno sa gitna ng garden niya. Ang ginawa niya, nililinis niya yung malita puno, nililinis niya yung paligid, pinagaganda niya. Nung dumating yung kapatid niya, sabi niya, oh, bakit andyan yung damo sa gitna? Anong damo? Yan, damo yan. Sinisira niya yung mga katabi niyang halaman. Hindi, kala ko puno yan, inaalagaan ko pa nga. Hindi, mapaliran damo yan, sisirain niya lahat ng halaman sa paligid niya. Kaya hindi lahat ng tumutubo sa lupa, itatanim mo sa garden mo. Hindi rin lahat ng nakikita mo sa sanlibutan, ilalagay mo sa iyong isipan. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil pinagmumulan niya ng kasalanan na napupuno sa ating isipan. Lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid, magdadala sa atin ng kabigatan sa buhay.
Kaya nakakaramdam ka ng bigat. Hallelujah. Dahil naglalagay ka sa isipan mo na hindi po dapat isipin. Depress ako. At wira ng mga tao, Pastor, kasi meron akong depression eh. Bakit? Sa'yo ba yan? Kailan naging sa'yo yan? Pastor, meron akong anxiety. Sa'yo ba yan? Walang anak ng Diyos na may anxiety and depression. Pinalaya ka na dun eh. Yes. Katwiran natin lagi yan. Meron kasi akong depression. Saan ka nakakita ng baby, nung pinanganak, hanggang mag 6 years old, hanggang mag 12 years old, ay may depression. Wala. Kasi hindi naman sa atin yun talaga eh. Yun ay sa diablo. Yes. Bakit mo pa ihintulot na sa iyong isipan? Amen? Sabi ng Psalms 38 verse 4, sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo. Gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin. Kaya madalas mabigat ang pakiramdam mo. Hallelujah! Mga kapatid ko, ang mga pangyayari sa ating mga buhay mula sa nakaraan, maging sa ating kasalukuyang buhay at paligid, ay dumadaan sa ating mga isipan. At naiimbak sa ating puso pag pinayagan mo. Kaya dama nating mayroong bigat sa ating mga puso. Idagdag pa ang kasalanan natin nagawa na hindi natin malimutan. And then, in our heart, unti-unti, nagde-develop ka ng sadness. Ang saya-saya ng paligid mo, ang lungkot mo, nagbibuild ka ng guilt, nagbibuild ka ng worry, nagbibuild ka ng depression, ng anxiety, loneliness, fear of the future. Yan ang siniset mong boundary na hindi galing sa Diyos. Kaya ang daming under depression dahil sa kaiisip ng mga bagay na hindi naman dapat pang isipin. Amen? Dahil sapat na ang alalahanin sa isang araw. Ang daming tao, isip ng mga bagay na hindi naman mangyayari. Salitang baka. Baka pag ginawa ko to, baka mangyari to, baka lang pala eh. Hindi mangyayari yun. Amen? Huwag mong isipin muna yung mga bagay na 10 taon pa magmula ngayon. Paano yan? Pag 10 years ago, 5 years ago, magka-college ng anak ko, baka wala kaming pang-budget. 5 years pa pala eh. Wala pa pala. Who knows? Anak mo, full scholarship. Tapos isip pa ng isip ngayon. Yung pala, ang sineset ng Diyos sa 5 years na yun na sinisip mo, full scholarship. Na-depress ka sa isang bagay na wala naman. Amen. Matthew 6:34, wala dyan eh. Kanina umaga ko lang nilagay ito habang pinapag-aaralan ko eh. Matthew 6:34, nakalimutan ko lang ilagay. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas na mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Nung pandemic, nasa Angeles kami muna, pinauwi kami ng biyanan ko sa Angeles, buntis si Mrs. sa panganay namin, 3 months pregnant siya. Sabi ng biyanan ko, malis muna kayo dyan sa bahay sa San Fernando, uwi muna kayo sa Angeles, doon kasing bayaw ko, Pastor din, Pastor Aaron Malaluan. Doon kami. Di ako makatulog na maas, kaya iisip ko, sabi ko, naku, saan nakukuha ang pera pambayad ng ano namin? Ng irenta namin. Walang church service. 12 na, nakagano pa ako. Makatulog. Isip ako ng paraan. Tapos maya-maya, nag-chat yung may dumating na message sa akin, Pastor, nag-send po ako ng 30,000 sa account mo. Tapos pumikit ako sa natulog. Thank you, Lord. Pagbayad na kami ng renta 10K a month. Amen. Alam na Diyos ang gagawin niya. Yes. Amen. Kaya mamayang gabi, yung iisipin mo para bukas, tulugan mo na lang. Amen. Bukas mo na harapin. Amen. Mga kapatid, ano man ang ating lagi iniisip at kung ano ang kalagayan ng ating mga isipan, ay merong malaking epekto sa ating mga buhay. Listen, a healthy body begins in a healthy mind. And a healthy life begins in a healthy mind din. Kapag dito sa ating mga isipan, wala tayong disiplina dito, labas sa iyong isipan, lahat wala na rin disiplina. All discipline begins in the mind. At pagkatapos niyan, maaayos mo ang lahat ng bagay. Guard your mind, mga kapatid. Itatag mo sa iyong isipan ng mga salita ng Diyos upang maging barriers against evil spirit and evil thoughts. Changing the way you think. Mababago ang iyong pananaw.
Hallelujah! Mababago rin ang iyong ginagawa, yung iyong kilos. Sabi ng Philippians 4:8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yun ang iisipin mo. Yes, meron kang problema sa buhay, pero ang isipin mo, sabi ng Panginoon, mga bagay na kaibig-ibig. Ibigay ng Diyos sa solusyon ng problema ko. Hindi yung, naku, paano nilang kami? Diba? Ang iniisip mo, negatibo agad. Hallelujah, hindi mo muna pinapahintulutan ng Diyos na gumawa sa'yo. Ibig sabihin nito, change of mind. Babaguhin mo ang iyong mindset. Babaguhin mo ang iyong perspective na nakaugat sa salita ng ating Panginoon. Napakalaking tulong nito sa buhay ng lahat ng tao. Dahil dito ay kasunod na mababago ang ating mga buhay at makapagsisimula ka ng panibagong buhay. At doon mo lamang makikita ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kapag isinet mo ang iyong kaisipan sa mga bagay na Diyos. Kaya natututunan natin bagay na sa libutan kasi doon nakaset ang isip natin. Pero, but if you set your mind in God, matututunan mo ang Diyos. Amen. Romans 12:2, at huwag kayong magsiayos sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagsisimula lahat sa pagbabago ng kaisipan upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon lang magsisimula na maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, feeling the empty heart. Kasi ang straw o imbudo na madaling buhusan ng kung ano-ano ay isip papunta sa puso. Kung ano ibuhos sa isip mo, pupunta yan sa puso mo. Feeling of the empty heart. Ang ating isipan, ang ating pag-iisip ay binhi ng ating action. Our thoughts are the seeds of our action. Sa ating mga isipan pala nagsisimula ang lahat ng mga ginagawa natin. And our actions are the fruit of what inside our heart. Kung ano yung action mo, kung anong gawin mo sa buhay, yan ang binhi ng puso mo. Kung anong sinasalita mo, yan ang binhing nasa iyong puso. Dahil kung anong iniisip mo ay magiging ganun ka. O pakiramdam mo ay ganun ka kahit hindi naman. Amen? Kaya ang daming na bakla, ang daming na tomboy. Hindi dahil alam ko na nung bata pa lang ako eh. Naramdaman ko na. Hindi, inisip mo. Hindi naramdaman. Inisip mo kasi na ganun ka, kaya magiging ganun ka nga. Na hindi naman. Amen? Di, baka ganito na talaga ang buhay namin, pamilya namin, baka di na talaga ang makaangat. Sino may sabi sa'yo? Inisip mo lang kasi. Nag-set ka kasi ng boundaries na hindi tama sa iyong isipan. Kaya doon pumapasok ang demon spirit of lies. Yung demon spirit of deception. Binubusan mo ang isipan mo sa pandarayan ng kaaway. Sabi nga ng Proverbs 23 verse 7 sa unang bahagi lang, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Amen. Hallelujah. Anong iniisip mo ngayon? Nagiging ganun ka. Amen. Amen? What you choose to see, kung anong pipiliin mo tignan, yan ang magtatakda ng realidad sa iyong buhay. You have the power to change your reality. Alam mo ba, nasa iyong kapangyarihan? Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, baguhin ang iyong isip. May kapangyarihan ka dyan. Kaya yung mga baliw dyan sa labas, yung mga taong nasa, pwedeng hindi sila maging ganon. Gagamitin lang nila yung kapangyarihan nila sa kanilang isipan. Yung kanilang decision. Hallelujah. Decision yung kaya sila naging ganon. What you choose to see determines your reality. Sa isang digmaan, yung unang digmaan to, kapag nahuli yung mga kalaban at dadalhin na sa concentration camp,
Isa sa method na ginagawa nila, bibigyan nila ng pala yung kanilang bihag na sundalo. Tapos meron doong isang tambak ng lupa, sasabihin nila sa isang sundalo, lalo na kung high-ranking officer, punta ka ron, palahin mo yung lupa, dali mo doon ha. Pagkatapos, pag nadala na doon yung lupa sa kapapala, sasabihin naman uli nung guard, oh, yung lupang nilagay mo dyan, palahin mo uli, dalhin mo uli kung saan mo kinuha. Totoo yun, ganun ginagawa nila. Hindi para pahirapan. Anong dahilan? Ang dahilan nila, yung idea na yun, ang idea yun ay to remove their sense of purpose. Mawala yung kanilang purpose sa buhay. Biro mo, general ako, nagpapala ako dito. Nawala yung purpose niya. Meron siyang kayang gawin na higit pa rin, pero nawala ang purpose niya. Ganun ang demonyo. Uulit-ulitin niya sa isipan mo yung mga bagay na hindi mo na dapat iniisip para mawala ang yung layunin sa buhay. Through our mind, mga kapatid, naglalagay tayo ng mga evil things sa ating mga puso. It is because of emptiness. Meron kulang sa naghahanap ka, pakiramdam mo you are empty. Kaya through your mind, binubuksan mo, ginagawa mo, imbuto lahat na makita mo, lahat na marinig mo, ibubuhos mo sa iyong isipan, ilalagay mo sa iyong empty heart, na kahit lahat na lang, kahit masasamang mga bagay, ilalagay mo ron. Using our mind, we are getting things in this dying world na nakakalungkot. Kumukuha tayo ng mga bagay mula sa sanlibutan ito na mamamatay na at ilalagay mo sa iyong puso. Ano nilagay mo sa puso mo? Mga patay na bagay. Kaya ilang taon na, 5 taon, 10 years na, hindi mo mabuhay-buhay ang iyong energy, ang iyong espiritu. Bakit? Dahil mga patay na bagay nakuha mo sa patay na mundo. Amen. Ngunit ano ang napupulot ng ating mga isipan sa mga bagay na sanlibutan? Tiredness, hopelessness. Yan ang nagiging resulta. Heaviness. Amen? Higit sa lahat, kaya ka depressed at may anxiety. Binabalik-balikan mo ang mga kaisipan na tapos na at hindi mo na dapat pang isipin. Hallelujah. Kaya hindi mo makita ang nais gawin ng Diyos sa buhay mo na higit na dakila kaysa sa pangarap mo. Higit pa ron. Alam nyo, si Mrs. ang asawa ko, hindi siya ang asawa ko dapat. Si Pastor Babayro. Alam niya ni Timothy. Ni Pastor Timothy. Diba? Meron ako mapapangasawa talaga. Hindi si Sister Jean. Dapat 2008 ay yung dapat ang nakatakdang kasal ko. Diba? Ano niya? Natatawa-tawa. Ang problema, nag-approach yung aking kasintahan ng 2006. Pagbalik ng 2008, nagpakasal sa iba. Meron na kami usapan, may agreement na. Nagpaalam na lang sa mga magulang. Okay na lahat. Sabi niya, tatapusin ko lang 2 years. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, sa iba nagpakasal. Alam niyo, sa sobrang kabiguan, yung hindi talaga ako makakain. Isa pa ako tumulong sa kanya para makapag-abroad siya. Ako gumastos lahat. Ang hirap. Puro yun lang ang iniisip ko lagi. Pero natutunan ko sa buhay, alisin ang mga unhealthy boundaries, pinalitan ko ng mga bagay ng Diyos. Salamat sa mga pangangaral na salita ng Diyos, yung mga boundaries sa isipan ko na bago. Hallelujah! Doon na nagdala rin ng pagbabago sa aking buhay, nagkaroon ng panibagong pag-asa. Inayos ng Panginoon ang aking buhay. Hallelujah! Kaya karamihan ng preaching ko may laman. May nadalahan ko ng mensahe. Hallelujah! At pagkatapos mga kapatid, kaya hindi ko iniisip-isip yun. Yun ang gustong gawin ng diablo sa akin noon. Sige, isip-isipin mo yung kabiguan dinanas mo. Pero dumating ang time, pinutol ko. Amen? Dahil sabi ko, may layunin ng Diyos sa buhay ko. Pinutol ko yun. Kaya ngayong umaga, putulin mo na yung mga bagay ng nakaraan. Tandaan nyo ito, ang mga bagay na nakaraan, wala sa harap mo. Bakit mo isipin? Tapos na nakaraan na eh. Ang nasa harap mo ay pangako at biyaya ng Diyos. Hallelujah! Yung mga gumugulo sa isipan mo mga kapatid, nung nakaraang 10 taon pa, hanggang ngayon inisip mo pa rin, madalas na didepress tayo.
ang ating memories ay parang photo album. Ikaw ang merong kakayahan na alisin ang mga hindi karapat-dapat na litrado doon. Amen? Gupitin mo na. Hindi na to eh. Wala na to eh. Palitan mo ng bagong picture. Yan ang isip mo. Dahil kung lagi natin iniisip ang mga pangyayari sa nakaraan, yung mga kabiguan, kabaksakan sa buhay, you will lose your sense of purpose in life and in God's kingdom. Hallelujah! Na dapat malayo na narating mo sa ministry, kaso ng kaiisip na nakaraan, you holding back, hindi mo maabot ang pangarap ng Diyos sa iyo. May pangarap ang Diyos sa iyo, mga kapatid. Amen. Amen. Proverbs 4:23 sabi nun, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Lahat ng pangyayari, lahat ng bagay ay nagmumula sa iyong puso. To guard our heart, we need to guard our mind. Gusto mong bantayan ang puso mo? Unahin mong bantayan, simulan mo sa iyong isip. Lahat kasi ng ating alalahanin sa buhay ay dumadaan sa ating mga isipan at iniipon naman natin sa ating puso. Kaya lahat ng yan, itapon mo na sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Psalm 55:22 sa NIV, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka at hindi titiising makilos kailanman ang matuwid. Praise God. We need to surrender our life to the Lord. Isusuko mo lang ang iyong buhay. Hallelujah. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat ng ating mga puso at isipan upang mapuno ang ating mga puso ng mga bagay ng Diyos, mga kapatid, mula sa kanyang salita. Sabi ng Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ang pag-iisip ay mag-iingat ang iyong puso at ang iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos. Biro mo, dami mong iniisip na gumugulo sa iyo, ang pahirap sa iyo for all the years. Pero kailangan mo lang kapayapaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. At para hindi tayo mapuno ng kaguluhan at kasamaang dala na sumasamang sistema ng sanlibutan, ituon lang natin ang ating mga mata sa mga bagay ng kalangitan. Every born-again Christian should set their minds on things above. Bakit mo iseset ang isip mo sa mga bagay ng sanlibutan? Ang mga anak ng Diyos ay panglangit. Amen? Huwag laging horizontal. Vertical dapat ang ating isip. Colossians 3:1 and 2, kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Na kinaroroonan ni Kristo, hindi sa Quiapo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, yung tinutukoy ko kagabi. Si Jesus yung nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yun ang mga anak ng Diyos. They set their minds on things above. At mararanasan mong makalaya. Hallelujah. Dito, itinuturing na po sa Pablo na tayo ay mga patay na sa dati nating buhay. At muli tayong nabuhay na ang tumitira sa ating mga puso at buhay ay si Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung nasa iyo ang Panginoong Jesus, hindi ka depressed. Wala kang anxiety. Amen? Dahil nasa iyo ang kapunuan ng ating Panginoon. Dahil doon ay magbubunga ito sa atin ng bagong behavior and new character. At ang paglalagak ng ating mga isipan sa mga bagay ng kalangitan ay nagpapabago ng ating priorities sa buhay. Hallelujah! Na ang kaharian ng Diyos ang ating magiging bagong iisipin at ito ang pagtatalaga ng buhay para sa mga bagay na pangwalang hanggan na hindi sa mga bagay ng lupa na pansamantala. Itatalaga mo ang buhay mo sa mga bagay na pangwalang hanggan. Amen. Yun ang problema kasi sa tao, kaya hanggang lupa lang din. Kasi nakaset sa mga bagay ng lupa. Pero anong turo sa atin? Set your mind on things above. Kasi doon ka papunta, hindi sa lupa. Amen. Amen? Saglit lang tayo dito mabubuhay sa mundo. Nung namatay ang daddy ko noong 2013, kausap ko si Pastor Boyet dahil malungkot ako. Yun ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko na hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin. Yung pagkawala ng daddy ko, sabi sa akin ni Pastor Boyet,
mo, isang araw magiging ikaw rin ay aharap sa kamatayan. Amen. Kaya ang church talaga ay blessing ng Lord sa buhay ko. Thank you, Lord. Amen. Dahil kung wala ako sa church, ang kaya ako. Nakisa ako sa squatters area, ang gulo. Yung kuya ko, nalulong sa drugs, nalulong sa shabu ang kuya ko. At sasabi ng mga pinsan namin pulis sa mama ko, Tita, kami nang kukuha kay Bernie. Kami na magdadala sa rehab. Nakapinsan namin pulis. Buti sana kung ordinary pulis yung mga yun, may mga ranggo. May major, may captain, bibit-bitin ng kuya ko sa rehab. Pero ngayon kuya ko na sa Iloilo, nakalaya sa drug addiction. Amen. Amen? Lord. Kaya biyaya ng Diyos ang church sa aming buhay, sa aming pamilya. Kaya kung ano man yung iniisip mo sa sanlibutan, ang isipin mo, bagay ng Diyos. At ang pupuno sa ating isipan ay ang Panginoong Yesus. Sabi ng Colossians 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Sino paghahariin mo sa iyong puso? Ang kapayapaan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Kahit magulong paligid mo, pairali mo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Yan ang magandang boundaries. Pangatlo, panghuli, beyond barriers. Mga kapatid, may nakapagsabi, there are more glorious and beautiful things beyond barriers. Victory and triumph is only beyond barriers. Gusto mo mapagtagumpayan ang kaaway na umaatake sa iyong puso't isipan? It is beyond barriers. Kailangan mo lang lumabas. Amen? Sabi niya ni President Ronald Reagan nung siya presidente pa, sabi niya, there are no constraints on the human mind. O walang hadlang sa ating isipan. No walls around the human spirit. Wala raw pader na nakaharang sa ating espiritu. No barriers to our progress. Wala daw harang sa ating paglago. But, sabi niya, except those we ourselves erect. Maliban sa itinayo mo sa sarili mo na harang. Ikaw kasi nagtayo ng harang eh. Tayo nagtayo ng harang. Ngayong umaga, sirain natin yan. Si Roger Bannister, isang Olympian, every 4 years ay merong Olympics, amen? 4 minutes ang pinakamabilis na record na tumakbo ng 1 mile. 4 minutes. Sprint, i-sprint. 1 mile. 4 minutes ang pinakamabilis. At sabi ng mga expert, walang makakatakbo ng 1 mile ng mas mabilis pa sa 4 minutes. Yun ay 100 years. Wala nakabreak ng record. Pero si Roger Bannister, sabi niya, hindi, pwedeng ma-break yun. Kaya ang ginawa ni Roger Bannister, nag-training siya. Nung dumating ang Olympics, natalo niya ang 4 minutes. At ito pa maganda. After 10 years, 336 runners ang nakabreak ng record na 4 minutes. Ano ang dahilan kung bakit 100 years wala nakabreak ng 4 minutes? Anong dahilan? Barriers in the mind. Kasi yung mga atleta na ilagay na sa isipan nila dahil sa mga sinasabi ng mga commentator, hindi nyo kayang sirain ng 4 minutes. Kaya 100 years nasa isip ng mga atleta, hindi namin kayang sirain yung 4 minutes. Salamat kay Roger Bannister. Na-break niya yung barrier. Hallelujah. Kasi sa isip lang talaga ng tao. Amen. Ito ang isa sa mga problema. Yung mga salitang naririnig natin sa iba, mga discouraging words, panlalait, panunuya, ay nagiging barrier sa ating mga isipan. Kaya ang iyong potential sa buhay, lalo na sa kaharian ng Diyos, na maaari mo sana maiambag sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos ay napipigilan. Andiyan naman si Kumare. Andiyan naman yung kapitbahay natin mga buwang again. Totoo yun. May kapitbahay kami, ewan ko bakit masama loob sa amin. Tinatawag kami buwang again. Mga buwang again. Tawag sa amin buwang again. Yun. Patay na. Si nanay ko buhay pa. Iniwan niya ang pamilya niya na magulo.
Sinong buwang? Kami maayos. Amen. Amen. Ang gulo ng mga anak niya, 12, nag-aaway-away, nagdidemandahan. Yung taong nagsasabi sa amin lagi na buwang again. Amen. Pero kami magkakapatid, 4, wala nagdidemandahan. Isang anak niya namatay sa drug addiction. Isa bakla. Magkakapatid, magkakaaway. Yun yung taong tumatawag sa amin lagi na buwang again. Namatay siyang magulo ang pamilya niya hanggang ngayon. Amen. Pero kami, buhay pa nanay ko, maayos kami magkakapatid. Thank you. Amen? Kaya yung mga discouraging word, huwag mong pakinggan. Bakit? Kasi meron kang potential sa Panginoon. Gusto lang harakadlangan ng dyablo yung potential mo sa karya ng Diyos. Hallelujah! Kapag pinananatili natin ang sa ating mga isipan, wala kang magagawa kung pairarin natin lagi ang pagdududa. Pag lagi kang nagdududa, lalo na ang takot, hindi ka makakatulong kahit sa sarili mo. Pag lagi kang natatakot, lagi kang nagdududa, pati sarili mo di mo matulungan. Alam niyo mga kapatid, kahit si Jesus nagtuturo na dapat we must break our limitations at mga boundaries na sinet natin na hindi maganda. Na nakaset sa ating mga isipan na pumupigil sa atin na gawin ang higit pang mabubuting mga bagay. Ano sabi ng Matthew 5:41? At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Amen? This is to break our limitation. Maybe in serving God, in ministry, and for our growth. Mga kapatid, fear is limitations. Being ashamed, yung nahihiya ka, is boundaries. Ayaw mo ipaalam sa mga kapitbahay mo, sa classmate mo, pamilya mo na ikaw ay born again Christian na. Iyang hiya ka. You are setting a boundaries. Sa kabila na dakila ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Isang naglalakad ako, dala ko Bible ko, lamas ang bahay. May sumigaw pa naman taga sa amin. Oh, ayan na si Hallelujah, Amen. Bumalik ako. Iniwan ko yung Bible ko sa bahay. Binaligan ko. Ano sabi mo kanina? Ang sabi, sige, sigaw mo ulit. Pinigilan lang ako nung pamangking ko. Ay, inaanak ng mama ko. Sabi, kuya, huwag mo na pasinin yan. Ibabalik ako mamaya. Sunday morning yung pumunta ako ng church. Sabi ko, Lord, sorry. Pag uwi ko, di ko na lang pinansin. Di ko na lang Amen. Kasi ganun, ihiyain ka ng kaaway. Bakit? Kasi alam ng dyablo, dakilang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya huwag kang mahiya. Yes. Pag sinabi ka, ako nag-ikaw po. At masaya ako na binago ng Diyos ang buhay ko. Bawian mo. Alam niyo mga kapatid, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos ay isang hakbang lang. Akala kasi ninyo malayo. Akala nyo kasi mahirap. Alam niyo bang isang step lang ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ano yon? Obedience. Susunod ka lang. That is one step ahead lang ang kalooban ng Diyos mga kapatid. The point is, we will never go beyond the barriers in our mind. At malaki ang epekto nito sa ating mga buhay, both physical and spiritual. Kung iniisip natin hindi natin kaya, yung kasi lagi natin sinasabi, hindi natin kaya, anong gagawin ko? Amen? Baka walang mangyari. That is setting up boundaries sa God. Hallelujah! Alam mo yan, di na naisip ko noon. Lord, anong gagawin ko sa San Fernando? Paano ako magsisimula? Ano sabi sa akin, Lord, habang nag-pray ako, basta pumunta ka lang doon mo malalaman kung anong gagawin mo. Tapos nung pupunta si Timothy rito, si Pastor Timothy rito, sabi niya sa akin, Pastor, anong gagawin ko ron? Ay, pumunta ka lang doon. Doon ituturo sa'yo ng Lord kung anong gagawin mo. Sabi niya sa akin, Pastor, di ko na alam gagawin ko, paano ako magsisimula eh. Pagdating mo doon mo malalaman. Kaya kayo nandito lahat. Amen! Amen? Kaya yung mga pangamba, yung mga pag-aalilangan, sundin mo lang ang Panginoon. At magugulat ka sa resulta ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa mindset or barrier o kaisipan na hindi natin kaya, dahil dito ay hindi mo maibibigay ang pinakamabuti mo para sa Diyos.
at hindi mo makikita at mararanasan ang mas magaganda pang mga bagay beyond your limitation and boundaries that you've set against the plan of God in your life. Mga kapatid, if we are defeated in our mind, we've already lost the battle. Pag dyan natalo ka, talo ka na. Amen? Kaya dahil dito pa lang sa ating mga isipan, naglalagay na tayo ng mga boundaries at harang. Mga kapatid sa Panginoon, hallelujah, kailangan lamang ay pagsuko. Isusuko mo ang iyong kaloob, ang iyong buhay sa ating Panginoon. Isuko mo sa Panginoong Hesus ang iyong doubt, ang iyong pag-aalinlangan, at sumunod ka lang. Gawin mo lang kung anong pinagagawa sa Kanya. Kapag hinipo ka ng Panginoon na mag-invite, then invite. Amen. Kung saan ka hinipo ng Panginoon, sumunod ka lang. Pag hinipo ka sa pagbibigay, just give. Amen. Sabihin mo, Lord, baka wala matitira eh. Just give. Amen. Naranasan ko rin yan. Wala talagang tira. Pag uwi ko, meron. Amen? Pandemic, wala kami nakukuhang ayuda dun sa San Fernando, wala. Biglang, Pastor, naglagay ako ng 2,000 sa account mo. Praise God. Bigay ko yun sa iyo pang gastos nyo. Thank you. Kailangan ko yan. Wala. Natatakot tayo magbigay mawalan. Hindi ka talaga nawalan. Just wait for the Lord, mga kapatid. Ang inaatake lang sa iyo, madalas ay yung isipan mo, pagdududahin ka. Gusto mo magtagumpay sa buhay, lalo sa ministry? Change your barriers. Sirain mo ang mga lumang harang na inilagay mo sa iyong isipan. Galing sa iyong lumang pagkatao, ano-ano yon? Things from the past. Worry, fear, doubt, selfishness, self-pity, pride. Amen? At palitan mo ng kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesus. John 14:27, sabi ron, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Pero mo may kapayapaan ka? Amen. Iniwan na siya ng Panginoon? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, may anxiety ako, meron akong depression. Hindi. Ang meron ka, kapayapaan. Amen. Amen? Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi gaya ng ibinibigay na sa libutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magkulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Ito ang kailangan ng ating mga isipan, mga kapatid. Ang kapayapaan mula sa Panginoong Hesus. Ito rin ang iniaalok na kapahingahan ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Sabi ng Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Nasa Panginoong Hesus ang ating kapahingahan. Madalas kasi ginagamit ito sa pag nangangaral sa labas. Alam niyo ba, ito higit na para sa atin? Amen? Gamitin natin barriers ng ating mga isipan ang kapayapaan ng Panginoong Hesus at ang kapahingahan mula sa Kanyang salita. At punuin natin ang ating mga puso't isipan ng mga pangako ng pag-asa. Amen? Hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Palagi kang balisa. Alam mo kung bakit? Kasi baka maaaring hindi mo pa ibinigay sa Panginoon ang puso mo at ang buhay mo. Amen? Kailan ka huling lumapit sa Panginoong Hesus at nakipag-usap sa panalangin? Tandaan natin itong maigi. Ang kabalisaan ng isipan at puso ay resulta ng pagsuway natin sa Diyos at kawalan ng pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Bakit di mo subukan magbasa ng Biblia araw-araw? Amen. At tuwing bago ka matulog, manalangin ka? Pagising mo sa umaga, kung malapit ka lang dito, manalangin ka ng umaga. At italaga mo muli ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Sabi nga ng 1 Peter 1:13, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo sa at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Kristo Kristo. Mga kapatid, kapag inaatake ng kaaway ang ating mga isipan, tandaan natin lagi sa ating puso na tapat ang Panginoong Diyos sa atin. Amen. Amen? Sinungaling ang dyablo, pero ang Diyos hindi. Amen. Amen? Maging barriers ang ating mga isipan ng pangako ng ating Panginoon. Laban sa kasinungalingan ng dyablo. Dahil ang totoo, lahat ng mga troubles natin sa ating mga personal na buhay ay hindi basta galing lang sa labas, kundi galing sa ating mga isipan. How we process things in our mind. Mga kapatid, in times of troubles in life, kapag tayo ay dumanas ng troubled heart and a troubled mind, ito ang tamang panahon ng pagtawag sa Diyos. Amen. Alam mo ba, naluluwalhati ang Diyos? In the midst of your troubles in life, tumatawag ka sa Kanya, nagdadala ka ng kaluwalhatian sa Kanya.
Psalms 8:50 verse 15, call on me in the day of trouble. Pag may panahon na trouble, huwag yung tawagan ano yun? Yung Indian na kapitbahay nyo. Tumawag ka sa Panginoon. At tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Tignan mo sa pagtawag mo sa Panginoon. In the midst of your troubles in life. Nagdadala ka sa Panginoon ng kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, ito ang mensahe at kapahayagan ng salita ng Diyos sa atin about mind barriers. Minsan pa ating purihin sa bahay ng ating mga Diyos. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we worship you, Lord. Nandush na lalabas na kandiri bebe sikyariba kaya. Glorify your name, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Habang tayo nakayuko, walang tumitingin sa kaliwat kanan, magsuri tayo ng ating mga sarili. Kapatid sa Panginoon, huwag mong sasabihin na meron kang anxiety, huwag mong sasabihin meron kang depression, sapagkat ang meron ka talaga ay kapayapaan mula sa Panginoong Isus, yun ang meron ka. Yung sinasabi mong depression and anxiety, pandarayan ng dyablo. Bakit? Dahil gustong alisin ng dyablo yung kapayapaan ng Panginoong Isus ay nilagay niya sa iyo. Magmula nung tinanggap mo siya na Panginoon at tagapagligtas, iniwan niya ang kanyang kapayapaan sa iyo. Hallelujah. At saka bakit mong iisipin ang mga bagay na wala pa? Amen? Ngayong umaga, magsulitin ang ating mga sarili. Humingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos sa pagdududa na ating inilagay sa ating isipan. Iwaksin natin ang takot at pangamba at punuin natin ang ating mga puso ng pagtitiwala sa kapayapaang iniwan sa atin ng ating Panginoon. At kung meron kaming bisita, first time mo, ngayon lang this is your first time na makadol sa ganitong gawain. Kung gusto mong kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, bakit hindi mo buksan ang puso mo ngayong umaga sa Panginoon? Buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Maybe meron ka relihiyon, pero ang tanong, kailan mo binuksan ang puso mo sa Panginoong Hesus? Hallelujah. Sa aming bisita, first time, taas mo lamang yung kamay. Hindi kami nag-aalok ng bagong relihiyon. Ang inaalok namin ay ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sige po, huwag po kayo mahiya. Sa mga, kung meron kaming bisita, meron sa iyong tutulong na isang manggagawa, sasamahan ka sa panalangin. Hindi itong membership, kundi nais ka namin tulungan na lumapit sa Panginoong Hesus. Para sinasabi meron ka ng relihiyon, pero ang tanong, kailan mo binuksan ang puso mo sa Panginoong Hesus? At sa bawat isang mananampalataya na narito ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, binubuksan ko ang altar habang inawit natin kanina sa ating pong praise and worship. Lumapit tayo sa Panginoon ngayong umaga, iwan natin dito yung sinasabi mo na depression and anxiety. Mga gumugulo sa iyong isipan, iwan mo dito at makipagpalit ka ng kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Nandush na lalabas na kandiribibisika. I went down to the crimson river, let my burdens on the shore. I went down as sin came up, as died with Christ, now I'm reborn. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I have been set free, I found life there in the flood. Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace I am saved, I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb.
Christ. Now I'm reborn. Yes, He washed. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I am been set free, I found life during the flood. Not the same, not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace I am saved, I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. Let's praise God. Hallelujah. Glorify your name, O God. Nando sundararaba sa kandelebebe sikiribakay. Praise God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. 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 Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nadush naralama sa nakanaribas. Glorify your name, O God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Gusto ko manalangin sa mga nakakaranas ng depression and anxiety. Hindi ka dapat ganyan. At yan ay hindi matuwid sa isang mananampalataya. Amen? Sapagkat iniwanan tayo ng Panginoon ng kapayapaan. Yan ay kaaway. Huwag mo entertain. Sarado mong isipan mo dyan. Kundi buksan mo ang iyong puso't isipan sa kapayapaan ng Panginoon. Noong 2019, kung doon nagkakamali, that is conference ng November, kasama ko misis ko, pag-uwi namin, Friday umuwi kami. Alas 12 na madaling araw, may tumawag sa akin, Pastor, punta ka muna rito sa bahay namin. 12:30 na madaling araw, ating gabi, naglalakad kami ni misis sa gabi. Dilim, ilan lang ang ilaw no, sa San Fernando, papunta sa isang bahay ng isang mananampalataya kasi yung kapitbahay niya nagwawala, babae. Kasi kung ano-ano nakikita, sinumpong ng gabi. Nakakita daw ng mga itim na figure. At dami mga nakaitim. Pagkatapos, hindi siya lumalabas ng bahay. Talagang nakakulong lang sa kwarto. Natatakot siya sa labas. Punta ako doon, madaling kami ni Mrs. Pinag-pray namin. Hallelujah. Hiningi namin sa Panginoon na siya'y palayain sa mga nagpapahirap sa Kanya. Ngayon, mula 2019 hanggang ngayon, masaya sa Panginoon na wala na nakikita niyang itim, na mga tao daw itim. Nakakalabas na ng bahay, nakakapasyal na, masigla na pati mga anak. Amen? Kaya ngayong umaga nais ko manalangin sa mga inaatake ng depression, hindi ka dapat meron yan. Ang dapat sa iyo ay kayang-payapaan. Sige po, lapit po dito sa harapan. Hindi ka dapat ganyan. Hindi ang kalooban ng Diyos sa iyo. Isarado mo ngayong umaga ang isipan at puso mo dyan. Then set another boundaries, and that is the peace of the Lord. Amen, yung kapayapaan ng Panginoong Hesus. At mamaya, huwag mo isipin yung bukas. Wala pa eh. At may isipin yung bukas, wala pa nga. Ibigay mo sa Panginoon yung bukas. Kahit ako nung kabataan, nagsasabi na kay Pastor Boy, sabi ko, Pastor, pwede ba Pastor, mag-abroad na lang ako? Kasi parang ang labo ng kinabukasan ko dito sa Pilipinas eh. Totoo yun, alis ako, gusto ko mag-abroad na lang. Hindi ko pa nami-meet si Mrs. Sabi ko, Pastor, payagan nila mag-abroad na lang ako. Parang wala akong pag-asa rito. Parang ang labo ng kinabukasan ko. Pero natutunan ko sa Panginoon, mag-isipin ang kinabukasan. Sa Panginoon ng bukas. Alam niyo kung anong binigay sa atin ng Panginoon yung ngayon lang. Ang dalhin natin ay yung ngayon lang. Amen? Madalas natatakot tayo sa mga bagay na wala pa. Tinitiyak ko sa iyo sa kalooban at biyaya ng Panginoon, kinakatakutan mo, lilipas ang 10 taon, wala pa rin. Kasi hindi naman totoo. Basta totoo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya pinalangin Panginoong Diyos, dakilang Ama,
Hinihingi ko, Panginoon, ngayong umaga ang kapulungan ng Banal na Espiritu. Punuin mo kami, punuin mo, Panginoon, na yung mga anak ng kapayapaan na iniwan mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Maghari, Panginoong Jesus, ang kapayapaan mo sa amin. Hallelujah. I rebuke the spirit of depression in the name of Jesus Christ. I rebuke the spirit of anxiety in the name of Jesus Christ. Umalis ka ngayon din, sapagkat sila'y binili. Sila'y mga anak ng Diyos at binili at binayaran ng dugo ni Kristo Jesus. Hallelujah. Hinihingi namin, pinakin ang banal mong dugo, Panginoong Jesus, na muli mong ibuhos sa aming mga buhay. At kami palayain mo ngayon, Panginoong Jesus. Inuutusan ko ang masamang espiritu ng depression and anxiety na lumayas sa pangalan ng Kristo Jesus. Ikaw na diablo, ikaw na demonyo, umalis ka ngayon din. Wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos sapagkat kami binili ng banal na dugo ni Kristo Jesus. At aming inakin ang tagumpay. O Diyos, sa iyo po papuring pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Let's praise God. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. 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 Let's kung manalangin sa isang particular na problem. Sa particular na problema natin lagi, yung fear of the unknown. Alam niyo ba yung fear of the unknown? Natatakot ka na wala lang. Natatakot ka lang, wala ka talaga. Natatakot ka pero hindi mo alam kung anong kinatatakutan mo. That is the fear of the unknown. Ang mahirap dalhin yan. Mas magaan pa minsan yung may kinatakot ka, alam mo may kinatatakot ka, pero yung fear of the unknown, hindi mo alam kung bakit ka natatakot. Amen? Ilan ang pinanalangin kung ganyan na nakalaya? Amen? Fear of the unknown. Sige po, okay kami haya. Basta nararamdaman mo, natatakot ka, hindi mo alam kung ano yung kinatatakutan mo. Hindi mo tuloy maganap ang kalooban ng Panginoon. Inahad na nga. Amen. Yung fear of the unknown, yun ay masamang espiritu, yun ay spirit of lies. Espiritu ng pandaraya. Tinatakot ka sa mga bagay na hindi mo naman alam. Basta ang alamin mo na, sabi ng Panginoon, set your minds on things above. At mawawala yung takot na sa kawalan. Amen. Palayain mo ang sarili mo. Sapagkat pinupuno ka ng kapayapaan ng ating Panginoon. Ngayon po manalangin, Panginoong Diyos, salamat po sa isang ina ng tahanan. I rebuke the fear of the unknown in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Tinihingi namin, Panginoon, ang iyong pagpapalaya ngayong umaga. Halagan mo ang anak mong ito, Panginoong Jesus, sa bondage of fear of the unknown. At ipagkaloob mo sa kanya, O Panginoong Jesus, ang kapunuan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Nadusha mandiara lamasa na kanaya arakmasa dera. Namamasi kanayera labasa na nasi eflay at nena tubla isna kaya di ipalayish na nayos na apalayidas ni balayidas nasa kanayidas ipalayidas na. Glorify your name, O God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Ito sabi ng Panginoon, ikaw ay aking pinalalaya ngayong umaga. At binubuksan ko ang iyong tahanan sa biyaya at pagpapala na hindi kayang ibigay na sa libutan ito, kundi biyaya at pagpapala na nagmumula lamang sa kalangitan ng sabi ng Panginoon. Ikaw ay malaya na sabi ng Panginoon, pairalim mo sabi ng Panginoon Jesus ang kapayapaan na binibigay ko sa iyo. At pairalim mo ang iyong pananampalataya. Huwag kang matakot sa sabi ng Panginoon sapagkat ako ay umiibig sa iyong pamilya. At inihahanda akong pinakamabuti para sa inyong pamilya at sa inyong tahanan. Ito sabi ng Panginoon. Hallelujah. Let's praise God. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Ito tatandaan mo. Ang madalas mong pairalin agad ay takot. Amen? Kapag may pinapagawa sa iyo, Panginoon, amen, may inihahamon sa iyong Panginoon, uunahin mo agad na isipin ay yung takot. Wrong, sabi ng Panginoon mali. Ang papairalin mo agad ay pagsunod. Ang takot, lagi kang pahadlangan. At dahil dyan, pag sinet mo yung boundaries na yan, walang iba nagsiset ng takot kundi ikaw, sabi ng Panginoon. Ikaw naglalagay nun. Break the barriers at makikita mo ang mga mas magaganda pang mga bagay. Huwag kang pangungunahan ng takot. Amen? Sapagkat may mas magandang inihahanda ang Diyos.
Ako nga laki sa Esquadras area para mga walang pag-asa. Pero binigyan kami ng Panginoon ng bagong buhay. Amen. Hindi ko kailangan hanapin ng dignidad. Kasi hinahanap ko ang dignidad, Lord, ba't parang wala akong dignidad? Sabi ng Lord, sa akin galing yun, hindi sa'yo. Ako magbibigay nun sa'yo. Huwag ka lang matakot. Sabi ng Paulo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi kita tinawag na maliit. Sapagkat ang kapangyarihan ko ay hindi para sa mga maliliit na bagay, kundi sa mga masigit pang mga bagay, sabi ng Panginoon. Sabi manalangin, Panginoon, salamat po o Diyos sa iyong biyaya. Hiningi ko, Panginoon, ng wisdom at revelation na nagmumula sa iyo pagkalamo sa iyong anak. And I rebuke the spirit of fear in the name of Jesus Christ. At palitan mo, Panginoon, ang katatagan. Hallelujah, at lakas ng loob, Panginoon. Hiningi ko, Panginoon Diyos, ang biyaya mo sa Kanya at ang kapuspusan ng banal ng Espiritu. Amang banal, maraming pong salamat sa iyong pong papurit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glorify the name of God. Hallelujah. Pwede ba ako magsalita sa iyo? Sabi ng Lord, I'm thinking a greater things. Wag mong mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Sabi ng Panginoon. Wag mong titingnan sarili mo na mababa, sabi ng Panginoon. Sapagkat ililigtas kita at gumagawa ko ng plano para sa iyong buhay. Ang gagawin mo lang, sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin at ibigay mo sa akin kamay ang buhay mo. Huwag mo akong lalayuan, sabi ng Panginoon. Bagamat naririto ka, sabi ng Panginoon, nilalayuan mo ako. Sabi ng Panginoon. Lumalapit ako sa iyo, sabi ng Panginoon, huwag mo akong lalayuan, sabi ng Panginoon. Sapagkat meron akong itatagdang magandang plano sa iyong buhay, sabi ng Panginoon. Huwag mong maliitin ang sarili mo, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako may biyaya. Pwede ba kita ipag-pray? Panginoong Diyos, dakilang Ama, hinihingi kong biyaya mo, Panginoon, sa kabataang ito. I rebuke the spirit of self-esteem, Lord God. At sinisira ko, Panginoong Diyos, ang pandaraya ng Diablo sa kanyang kaisipan. Buksan mo ang kanyang puso't isipan, Panginoon, at maunawaan niya ang iyong kalooban at salita. Hinihingi ko, Panginoon, na baguhin mo ang kanyang buhay ayon sa iyong plano. I rebuke the spirit of lies in the name of Jesus Christ. At ang katotohanan lang, Panginoon, ang iyong ilagay sa kanyang puso't isipan. Kausapin mo siya, Panginoon, at ituro sa kanya ang iyong kalooban, O Diyos, sa iyong salita. Panginoon, salamat po sa iyo kami sumasampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede ba ako magbigay ng word sa iyo? May sinabi sa Biblia, mag-aral kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. Ang wisdom ng Diyos ay higit pa sa karunungan na sa libutan na sabi ng Panginoon. Darating ang times, makakaranas ka ng pandaraya sa paligid mo, wala kang ibang sanggalang, kundi ang karunungan ng Panginoong Hesus. Nasabi sa iyo ng Panginoon, mag-aral ka sa akin. Yun ang iyong protection. Mag-aral ka sa akin, ang sabi ng Panginoon, at ang kapayapaan ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ng Panginoon. Higit ang karunungan ko, ang sabi ng Panginoon sa sanglibutan, na nais mong makuha. Hallelujah. Ang aking biyaya, sabi ng Panginoon, ay mula sa aking karunungan kung iyo akong pag-aaralan, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Let's praise God. Hallelujah. Panalangin natin, Panginoon, salamat po sa inyong pagliligtas ngayong umaga. Hinihingi ko, Panginoon, na buksan mo ang kanyang puso at isipan, Panginoon Diyos, matutunan ka niya at makilala at magamit niya, O Diyos, ang iyong salita upang magamit niya, Panginoon, laban sa kasinungalingan ng Diablo. And I pray, O Lord, mula sa umagang ito, huwag siyang mahiwalay sa iyong banal na presensya, kundi matutunan ka niya at makilala, O Diyos. Salamat, Amang Banal, sa biyaya mo sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Let's praise God. Hallelujah. Purihin po natin ating Panginoon. Praise God, Jesus, you are worthy to be praised.
Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Sino pong pinagpala ng Panginoon? Ngayong umaga, hallelujah. Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako po ay nag-iimbita dahil meron po akong hindi nagagawa na pwedeng gawin ng ibang pastor. Amen? Nung mga una tayo, nagsisimula, sinusubukan ko magbigay ng words, pero syempre habang tumatagal, nakikilala ko na kayo. Amen? Ay nang dahilan, bakit mag-imbita ko ng pastor at isa sa mga panalangin ko kapag tayo magkakaroon ng ganitong gawain, Panginoon, mangusap ka personally direct sa tao na yon sa pamamagitan ng lingkod mo. Amen? Salamat, di tayo binigo ng Panginoon ngayon. Nagbigay siya ng mga words of revelation. Amen? Panghawakan mo yon, hindi yun si Pastor Jun na nangusap sa'yo, ang Panginoon yung ginamit lang si Pastor Jun. Amen? Magpatuloy ka lang, may gagawin ng Panginoon na sa buhay mo. Amen? Sabi kanina, ang church ay blessing. Pag nawala ka dito, amen, manganganib ang buhay mo. Literally. Amen po ba? Hallelujah. Kumbaga sa dagat, stay in the boat. Pag tumalong ka sa dagat, malulunod ka, at pwede nandun yung mga pating. Stay in the boat. Amen po ba? Yun ang church. Amen? Thank you, Lord. Maraming po salamat sa inyo ngayong umaga. Amen? Wag po muna kayo uwi. May konting pagsasalusaluhan lang po. Amen? At tayo po ay manalangin ngayong umaga. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming amang banal, makapangyarihang Diyos na buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa ginawa mo ngayong umaga, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ginamit mong iyong lingkod, Panginoon, si Pastor Jun Galio, sa paghahayag at pangangaral ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo bawat isa sa amin, sa mensahe, Panginoon, na aming napakinggan, patungkol, Panginoon, sa aming pagkontrol, sa aming isipan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapahayagan din na nahayag, Panginoon, ngayong umaga. Pagpalain mo, Diyos, magpapatuloy ang church, ang iyong gawain, Panginoon, dito sa lugar ng Pateros. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming pagsasalusaluan, magbigay kalakasan sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kayo po'y makakaupo na. Sige po, mag-picture daw po tayo. Amen. Praise God.